Okay, hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So, sa araw na to guys, meron akong i-install na isang bagay sa ating sasakyan. Ayan, ito. Ito at kararating lang ng ating car dashcam. Ito po ay isang full screen na dashcam. So, kung gusto mo matutunan kung paano mag-install ito, actually ito guys, napakasimple lang. Kayang-kayang i-DIY, hindi mo na kailangan mag-hire ng kung sino-sino para sa pag-install nito. So, kung gusto mo matutunan kung paano ang pag-install nito ng ating car dashcam, so sundan yung video. Tara! Okay, so ito yung dashcam natin. So, ano nga ba yung laman nito? So, of course, yung laman nito sa loob, actually, nabuksan ko na ito kanina. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga bagay na kailangan natin ikabit. Of course, ito yung pinaka-dashcam. Okay. Yan. So, full screen siya, guys. Para siyang rear view mirror. Pero naka full screen siya na dashcam. And of course, yung kanyang rear view camera dito sa loob. Ito is yung kanyang power supply. Ito. Okay. Power supply and of course, yung kanyang rear view camera, rear view sensor. Ayan. And etong kanyang tawag dito, rubber. Para yan sa pagkabit mamaya. Dito yan nilalagay yung rubber. Para yan sa pagkabit mamaya nito. So, yun lang. Actually, may kasama na tong memory card. In-install ko na. Nilagay ko na doon sa loob. And yun lang. And meron siyang mga screw para sa pagkabit nitong ating rear view camera. And of course, instruction manuals. Ayan, okay. So, dito tayo sa loob ng sasakyan. So, ito yung aking tag dito. Yung rear view mirror ng aking sasakyan. So, of course, tatanggalin ko to para ma-install natin yung ating dashcam. So, actually, ito, binili ko lang din na malaki compare sa original. And, syempre, ilalagay na natin tong ating dashcam. So, ang kalalabasan niya yan, guys, kumbaga dito mo siya i-install. Ayan. Okay. So, kung yan yung ating rear view mirror, dyan natin siya ilalagay. Okay. So, paano natin siya ikabit? Actually, may kasama to sa napakita ko na kanina. May kasama siyang rubber. Itong dalawang rubber na to. So, dito lang natin ilalagay sa likurang bahagi. Ayan. And, i-clip lang natin doon sa ating rear view mirror. Ayan. Napakasimple lang. Isa sa disadvantage nito, guys, based on my experience, base doon sa una kong sasakyan, yung magiging problema nito, sa katagalan, later on magbibrittle yung rubber na to at saka mapuputol. Ito yung hindi ko lang nagustuhan sa mga ganitong klaseng clip. Mas maganda sana kapag ganito, yung gagaya nitong nabili ko. Ito kasi naka-fix talaga dito yung kanyang clip. So mas matibay ito when it compares dito sa rubber na to. Kasi ito katagalan. Lalo na of course pagka masyadong exposed or parating exposed sa init yung ating sasakyan. So itong rubber na to magbibrittle saka mapuputol. So magkakaproblema sa sa kanyang kinakabitan. So pero wala tayong magawa kasi ito na to. So, pero ito, ayun sa pagkabit nito guys, ganyan lang. Lagay lang natin itong rubber. Yan. And of course, kumbaga i-clip lang natin yan. Yan. Ayan guys. So, nakabit ko na siya. So, ito lang yung itsura niya. Ganyan lang siya guys. Oh. Yan. Okay. So, yan lang yung isa sa hindi ko nagustuhan sa mga ganitong klaseng dashcam. Kasi nga, ito, madaling maputol to. So siguro magtatagal yan around 1 taon. Lalo na kapag parating exposed sa init yung sasakyan. But anyway, kasi ganyan yung design niya. So yan na lang. So ayan, ganyan yung magiging itsura niya. And of course, next natin na gagawin, install natin yung kanyang power supply. So yung power supply niya guys, ito,
sasaksak lang to sa dito, sa cigarette lighter. Yan. So, magiging ganyan yung tsura niya. Yan, sakyak nyo lang dyan. And of course, meron dito yan nakakabit sa ibabaw na parte ng ating dashcam, yung kanyang pin. So, yun lang. So, ang gagawin natin, patatakboy natin yung wire mula dito sa dashcam. Patatakboy natin yan from here, going to here. Ayan. Ayan, papunta dyan sa ilalim. Ayan. Okay. Patatakboy natin hanggang dyan. Pasok natin sa loob hanggang sa umabot dito sa ating cigarette lighter. So, napakasimple lang guys. Ayan, okay guys. So, actually, yung pinaka-challenge dito sa pag-install nitong ating dashcam is kung paano natin ilalatag yung wire, ano. So, dito, from driver side, yung sa akin ito, tinanggal ko na yung isang cover na yan para lang may suksok ko yung wire dito. So, ito lang naman yung talaga yung pinaka-challenge, yung paglatag ng wire, kung sa paano natin patatakbuhin yung wire papunta dito. Yan, hanggang dito sa hanggang dito sa dashcam natin. So, maghahanap ako ng butas na pwedeng pagdaanan ng wire natin dito sa ilalim. Ito talaga guys yung pinaka-challenge. Paano natin padadaanin yung wire dito? So, ayan, maghanap lang ako ng kung pwedeng mapagsuksukan ng wire. And after that, okay na yun. Ayan guys, so ito at nahanapan natin ng paraan na nahanapan natin ng butas paano natin siya ipasok dyan. And medyo pasensya na, medyo maingay kasi ang lakas ng ulan, no? Sobrang lakas ng ulan. So ayan, so bali magkasabay ng nating nilatag yung power supply niya, and of course yung cable, ito papunta to sa sa rear view camera. So dito na natin napasok lahat yan. Ayan. So ito magkasabay tong pinasok natin diyan, and patatakboy natin dito. Ayan. Dito hanggang sa umabot dito mismo sa ating rear view camera. So dalawang wire yan guys. Okay? Yung power supply niya and etong para sa rear view camera. So dalawang wire yan. Ayan, oh. Okay? So ngayon, gagawin natin is lalatag naman natin yung wire, ipitin natin dito and try natin ipasok yan dito. Ayan, patatakboy natin dito hanggang sa umabot dito. Okay? Okay, yan guys, oh, makita nyo, nailatag na natin yung wire. So actually dito, inipit lang siya guys, oh. Inipit ko lang yan dito. Ayan. So papunta, ayan, papunta yan dito. Okay? So ayan lang yan. Inipit lang siya dito. So gumamit na ako ng actually ito pang sundot sa ref to. Alright, so kumikidlat pa. Pang sundot sa ice. So ito yung ginamit ko para sundutin na rin doon yung wire dito, papasok dyan. Ayan, oh, sinusundot-sundot ko lang ganyan para pumasok siya. Okay? And hanggang sa yan nga, ma-install natin dito. So sa part na to, okay na tayo. Wala na tayong problema dito. So ngayon, dito na lang tayo sa mga naiwan na to hanggang sa umabot dito sa ating cigarette outlet. Ayan. So ayan, tignan natin. Balik ko na tong cover na to. So importante na malinis na wala tayong makita mga wire na nakausli, ano. So ayan guys, na-try ko na siya na isaksak dyan, oh. So yan yung maging result niya. Yan. So full screen po siya. Hindi pa natin na-install yung rear rear camera. Ito tinry ko lang muna kung gumagana siya kasi nga bago to. So ayan. Maganda siya kasi wide angle po yan. Ayan, oh. So mamumove mo yung view niya. Okay, so tuloy pa natin yung pag-install nito. Tara. Ayan, okay guys. So itong sa akin, ayan, kung makikita nyo yung power supply ng ating dashcam. Kung bakit ako ginawang ganyan, kasi ayoko pong ilagay yung tawag nito, yung aking power supply dito, kasi nga meron akong charger dito na ginagamit. So ayoko namang naka steady yung supply ng ating dashcam dito sa ating cigarette outlet, ano. So gagawin ko, nag-wiring ako sa contact nito ng ating power supply, and dito na ako magtatap guys sa loob para maitago ko to. Ayoko kasing may mga nakausli. So
dito na ako magtatap sa fuse nitong ating cigarette outlet. Yung ganyan. Yung power outlet natin para sa cigarette. Dito na ako magtatap ng ating power supply para sa dashcam. Okay? So, gagawin ninyo, hanapin nyo lang dito yung fuse nya. Yung fuse ng ating outlet dyan. And doon tayo magtatap para maitago natin itong power supply. Okay? So, dito sa akin is, kung makikita nyo, ito. Ayan o. ACC cigar. So, ito yung fuse nya. 15 amperes. So, dito ako magtatap sa fuse na 15 amperes. Sandali, lagyan natin ng ilaw. Okay? So, based dito sa kanyang diagram, guys, yung fuse niya is ito, yung green. Okay? So, dyan ako kukuha ng positive para sa supply ng ating dashcam. And of course, yung negative, itatap na lang natin sa body kasi body ground naman to. So, yun, para maitago natin itong ating power supply dito sa loob mismo. So, ayoko kasing may nakakita ng mga wire na nakausli. So, yan yung gagawin ko, guys. Okay, ayan guys, oh. So ito yung sinasabi ko. Ito yung wire ng ating tawag nito, power supply. Ito yung positive niya. So pasensya na, naka-blue yan kasi wala naman akong ibang wire na magagamit dito. So, ayan. So kung makita nyo, dyan ako nag-tap. Ayan oh, dito. Sandali Ayan. So sa green na to, ayan. Ito kasi yung fuse ng ating power outlet sa sigarilyo. Ayan. So dyan ako nag-tap sa positive niya. And of course, itong isang negative, yung negative ng ating power supply, maghahanap na lang ako ng pwede kong pagkabitan dito. Ayan, kagaya nito, ayan, pwede ko yung ipitin yung wire dito o kung saan na may screw na pwedeng pagkuhanan ng negative. So, yun lang. So, yun, at least matatago natin dito yung supply sa ilalim mismo. Okay, so hindi natin makikita dyan sa labas. Kasi nga, yun nga, ginagamit ko itong aking power supply dyan sa charger ng cellphone. So yan lang, mas maganda kasi to, mas malinis. Ayan guys, so dito ako nakakuha ng negative dito mismo sa ayan, sa lever na kung saan natin binubuksan yung hood natin. So dyan kasi merong nut, so dyan ko inipit yung negative. Again, ayan, so of course andun yung ating positive and pwede na siya nating i-keep dito, itago dito sa loob ng ilalim ng manibela. Okay? Ayan. So maglalagay na lang tayo ng zip tie para maitago natin ito ng mabuti. Ayan, okay guys, so malinis na. So naibalik ko na nga itong cover dito. So para naman sa rear view camera guys, ito yung wire nya. Ayan. So of course dito yung tatakbo sa ilalim. Okay? Dyan yan tatakbo dito hanggang makaabot tayo dun sa pinakalikod ng sasakyan. So dito lang yan dadaan. Okay, dito lang natin padadaanin. Okay, ayan guys, so eto at nailatag na nga natin yung wire dito sa ilalim na part. And of course pakyat na ako dito. So actually dito na, malapit na ako dun sa trunk sa likuran. And the notice ko guys is may problema tayo hindi enough yung wire. Siguro mali, hindi enough kasi hindi siya aabot guys. So hanggang dito lang. So kulang yung haba ng wire. So I don't know, dapat siguro dito sa itaas siya siguro dito ako dapat dito sa part na to, dito sa itaas na to. Siguro dito ako dapat maglatag ng wire. Ayan. Kasi nga kung dito ako sa ilalim dumaan, so yun, hindi enough. Kulang yung wire. So yun, uulitin natin. Ito na ilatag ko na pero wala tayong magawa. Kailangan natin ulitin to. So balik tayo and doon na lang ako dadaan sa itaas na bahagi ng sasakyan. So dito siguro ayan, dito ko na lang ilalagay yung wire. Okay? Ayan, okay guys. So eto, dito ko na dinaan sa itaas na bahagi. Kasi nga hindi enough kapag doon natin nilagay sa
Ilalim ano. So, ganyan talaga ang buhay. Paminsan-minsan may mga bagay na hindi tayo inaasahan na mangyayari ano. So, ayan, sige, tsaga lang. So, ito, dito ko na inipit yung wire. Ayun oh. So, tuloy-tuloy to hanggang dito. So, dito tayo dadaan papunta doon sa trunk. Okay? So, ayan. Ayan, okay guys. So, eto at naitawid na nga natin dito yung wire dito sa ating trunk. Ayan. So, pwede na tayong mag-install ng ating rear view camera. And dito sa rear view camera guys, dito ko siya i-install dito sa ilalim ng logo ng Honda. So medyo nasiwala nga ako kasi masyadong siya nakaumbok. Ayun pero wala na akong choice dyan. Ganyan na talaga. And actually hanap ako ng hanap na pwedeng pagdaanan ng wire, na pwedeng pagpasukan niya, na hindi sana ako magbubutas dito. Kaya lang wala talaga akong mahanap na pwedeng pagdaanan ng wire. So dito na lang ako nagbutas. Actually tinanggal ko yung plate number. And dito sa center, diyan ako nagbutas. Ayaw ko talaga sanang magbutas guys. Kaso lang wala ako talaga magawa. Wala akong mahanap na pwedeng pagdaanan ng wire. So eto lang talaga. Ayan. So diyan na lang. Maka-cover naman yan ng plate number kasi nga sa likod ran ito ng plate number ano. So para lang may daan natin tong camera dito. So yan yung magiging itsura niya. So wala akong choice. Nagbutas ako. Siguro lagyan ko na lang ng silicone yan para hindi papasukin ng tubig. And ayan. So dyan natin i-install yung ating rear view camera. Okay? Ayan. So yan magiging itsura niya guys. Yung medyo hindi ko lang nagustuhan is medyo ano siya, masyado siyang nakaumbok. Ayan sideways. Pero okay na din. Wala naman tayo magagawa kasi yan medyo mahaba kasi itong camera natin. So yan lang siya guys. Bali ginawa ko is naka screw lang ko dito. Ayan, nag-screw ako kasi ito kasi plastic lang naman. So dito tayo nag-screw and yung wire niya, yun nga kanina pinakita ko sa inyo, nagbutas tayo sa likod ng plate number na to. And dito na natin makikita bubuksan ko lang sa loob ano. Ayan. Ito siya. Yan, ito yung tagos niya guys. Okay? And saka tayo mag-joint dito sa ating, ayan. Ayan, so kung makikita nyo guys, itong joint niya, meron siyang pulang wire. Ayan o. Ito, sandali. Papakita ko lang ha. Ito, meron siyang pulang wire. Ayan. Actually, yung pulang wire na yan, is yan po yung ikakabit natin sa reverse light natin. Kaya, ayan o. Itong pulang wire na to. So, ikakabit natin to sa reverse light, sa positive na side ng reverse light natin. Kasi kapag umilaw, yung ating reverse light, kagaya nito, ayan o, itong reverse light natin. So, dito natin siya itatap dito sa part na to, sa reverse light. Yung positive na side, magtatap tayo. Diyan natin ilagay yung pulang wire na to. Para mag-automatic na yung rear view, yung camera natin doon, magpo-full screen siya na naka-reverse. Bali yung i-view niya is ito lang yung ating reverse cam. So yan yung function niya. Ito yung pulang wire na to. So of course tatap lang natin to dito, i-joint natin to. Ayan. And yung red na wire is tatap natin doon sa ating reverse light. Okay? Okay, ayan guys. So natapos na nating i-install yung ating dashcam. And as you can see guys, ayan o, yan yung front view niya. Pag ginawa nating reverse yan, saka natin makikita yung reverse view. Ayan, automatic po siya. Ayan. Yan po yung reverse view ng ating camera. Ayan. So pwede pa natin i-adjust yan yung pailalim o pa ano. Yan. So yun yung kanina yung sinasabi kong pulang wire para automatically na mag-view siya ng reverse mode. So yan guys, napakagandang camera na to and for security na din. So yun, maraming salamat sa panonood guys, and please don't forget to like, comment and subscribe sa ating channel para mas maging updated na po kayo sa mga bagong videos na upload ko pa. Salamat po!